Sa video na ito, matututuhan mo kung bakit palagi kang nagigising sa gabi, bakit hindi ka na makatulog ng malalim, at bakit ang madalas na pagpunta sa banyo ay unti-unting kumakain ng iyong enerhiya, kahit pa sinabi ng mga doktor na normal lang o kasama na sa pagtanda. Gusto kong maging malinaw mula sa simula. Ang paggising ng maraming beses sa gabi para umihi ay hindi normal. Ang mahirap na pagtulog ay hindi dapat tanggapin. At ang tahimik na pagdurusa ay hindi ang iyong tadhana. Kung mananatili ka hanggang sa katapusan ng video, malalaman mo. Ano talaga ang nangyayari sa loob ng iyong pantog, prostate, mga nerbiyos, at hormones? Bakit karamihan sa mga paggamot ay nabibigo? Bakit bawang, simpleng bawang, ay pinag-aralan ng mga nangungunang eksperto at mananaliksik? Ang eksaktong paraan ng paggamit nito para talagang gumana. At ang isang pagkakamali na nagpapatigil sa maraming tao sa loob ng maraming taon. Ito ay hindi clickbait. Ito ay biology. Ito ay agham. At ang impormasyong ito ay maaaring baguhin ang iyong mga gabi magpakailanman. Ngayon, gusto kong itanong sa iyo at maging tapat sa sarili mo. Nakakaranas ka ba ng paggising ng isang beses, 2 beses o 3 beses sa gabi para umihi? Pagkakagising at hindi makatulog muli, nagtatagal bago makabalik sa pagtulog. Pagkakagising na pagod, malabo ang isip, iritable, at ubos ang lakas. Pakiramdam na mas mabilis ang pagtanda ng katawan mo kaysa isip mo. Kung ang video na ito ay hindi opsyonal. Ang video na ito ay kinakailangan. Kung sang-ayon ka sa pahayag na ito, mag-iwan ng waya sa comment section ngayon. Bago tayo magpatuloy, gusto kong malaman ang isang mahalagang bagay. Saan ka nanonood? I-comment ang iyong bansa o lungsod sa ibaba. Ang channel na ito, Gintong Sustansya, ay nakakarating sa mga tao sa buong mundo na pagod na sa tahimik na pagdurusa. Ang iyong comment ay nakakatulong sa iba na malaman na hindi sila nag-iisa. Ngayon, makinig ng mabuti. Sang-ayon ang mga doktor tulad nina E. Andrew Weil, E. Mark Hyman, at E. Michael Greger sa isang bagay. Ang madalas na paggising sa gabi at pagkaabala sa pagtulog ay mga sintomas, hindi sakit. Ito ay palatandaan ng chronic inflammation, mahinang daloy ng dugo, hormonal imbalance, miscommunication ng mga nerbiyos, stress sa metabolismo. Ngunit karamihan sa mga tao ay binibigyan lang ng gamot na tinatakpan ng sintomas. Nagdudulot ng dependency. Hindi talaga inaayos ang ugat ng problema. Kaya't dumadaan ang mga taon. At walang nagbabago. Kung sinubukan mo na ang mga gamot at patuloy pa rin ang problema, mag-comment ng still here. Ngayon, narito ang bahagi na maaaring ikagulat mo. Ang bawang ay isa sa pinakamaraming pinag-aralang natural na sangkap sa mundo. Pinag-aralan ito ng National Institutes of Health. Mga mananaliksik sa nutrisyon na konektado sa Harvard. Mga eksperto sa cardiovascular at urology. At ang kanilang natuklasan ay makapangyarihan. Ang bawang hindi lang pampalasa sa pagkain. Ito ay nagpapabuti ng daloy ng dugo, nagpapakalma ng pamamaga, sumusuporta sa komunikasyon ng nerbiyos, at tumutulong sa normal na paggana ng pantog at prostate. Ngunit narito ang problema. Karamihan sa tao ay mali ang paggamit ng bawang. Karamihan ay hindi na-activate ang mga healing compounds nito. Karamihan ay sumusuko bago pa man ito gumana. Dito nagtatapos ang problema. Kung mananatili ka hanggang sa huling bahagi, ipapakita ko sa iyo. Eksaktong paraan ng paghahanda ng bawang. Kailan ito dapat inumin? Sino ang dapat iwasan nito? At gaano katagal bago realistically makita ang resulta? Walang hype. Walang maling pangako. Totoo lang. Hayaan mong sabihin ko ng taos puso. Ang kakulangan sa pagtulog ay unti-unting sumisira sa iyong immune system, iyong focus, iyong mood, iyong relasyon, iyong kasiyahan. Karapat-dapat ka sa maayos na pagtulog.
Karapat-dapat ka sa kontrol sa iyong katawan. Karapat-dapat ka sa sagot. Kung naniniwala ka rito, mag-iwan ng Maida muli sa comments. Ngayon, gawin mo ang isang pabor bago tayo magpatuloy. Mag-subscribe sa channel, Gintong Sustansya. I-hit ang thumbs up para maabot ang mensaheng ito sa taong nangangailangan. Panoorin ang video hanggang dulo, dahil ang susunod na bahagi ay maaaring ipaliwanag ang lahat ng nararanasan mo. Magpatuloy tayo. Linisin natin agad ang kalituhan. Hindi ka nagigising sa gabi dahil uminom ka lang ng tubig. Hindi ka nagigising dahil tumatanda ka. At hindi ka nagigising dahil mahina ang pantog mo ng walang dahilan. Nagigising ka dahil sira ang control system ng iyong katawan. At kabilang sa sistemang ito ang iyong pantog, iyong prostate lalo na sa mga lalaki, iyong mga daluyan ng dugo, iyong mga nerbiyos, iyong mga hormones, at ang koneksyon ng utak at pagtulog. Kapag kahit isa lamang sa mga ito ay may pamamaga o overstimulated, nagpapadala ang katawan ng palsong emergency signal, sinasabing kailangan mong umihi kahit hindi mo naman talaga kailangan. Kung naintindihan mo ito, mag-comment ng yes ngayon. Isa, pamamaga dahil yan tahimik na nag-trigger. Ang mga nangungunang eksperto sa functional medicine tulad ni Mark Heman ay paulit-ulit na binibigyang diin ito. Ang chronic inflammation ang ugat ng karamihan sa modernong sakit. Makinig ng mabuti. Ang pamamaga ay nag-irita sa pader ng pantog. Ang iritado na pantog ay nagiging sobrang sensitibo. Ang sobrang sensitibong pantog ay nagpapadala ng signal ng maaga. Resulta: nagigising ka. Muli. At muli. Ito ang dahilan kung bakit kahit maliit na dami ng ihi ay nagiging urgent. Kung pakiramdam mo ay full ang pantog kahit hindi naman dapat, mag-comment ng laya. 2. Mahinang circulation katumbas equals mahinang kontrol ng pantog. Mahalagang parte ito. Nakasalalay ang pantog at prostate sa malusob na daloy ng dugo. Kapag mahina ang circulation, bumababa ang oxygen delivery. Humihina ang koordinasyon ng mga kalamnan. Nagiging magulo ang nerve signaling. Ipinaliwanag ni Michael Greger na ang vascular dysfunction ay nakakaapekto hindi lang sa puso, nakakaapekto rin sa lahat ng organo, kabilang ang urinary system. Sa gabi, natural na bumabagal ang circulation. Kung ang mga daluyan ng dugo mo ay may pamamaga o matigas na, nawawala agad ang kontrol ng pantog. Kaya mas malala ang sintomas pagkatapos ng hating gabi. Kung mas malala ang sintomas mo sa gabi kaysa sa araw, mag-comment ng night that's worse. 3. Prostate pressure, lalaki, pakinggan. Para sa mga lalaki, ito ay wake-up call. Ang enlarged o inflamed na prostate. Pinipisil ang urethra. Humahadlang sa maayos na pag-ihi. Pinapahirap sa pantog na magtrabaho. Sa paglipas ng panahon, nagiging overactive ang pantog. Ito ang dahilan kung bakit nakikita ng mga doktor ang nighttime urination bilang isa sa mga unang senyales ng prostate dysfunction. At hindi lang ito tungkol sa laki. Ito ay tungkol sa pamamaga at hormonal imbalance. Mga lalaki na nanonood, kung pamilyar ito sa inyo, ay type ang Faya-Lin. 4. Nerve misfiring false urgency. Hindi ang pantog ang nagdedesisyon na umihi. Ang nervous system mo ang gumagawa nito. Kapag ang mga nerbiyos ay may pamamaga o overstimulated, nagpapadala ng signal ng maaga. Mali ang pagbasa ng utak sa fullness ng pantog. Biglang lumilitaw ang urgency. Ang stress, maling pagkain, blood sugar spikes, at chronic inflammation ay nakakasira sa komunikasyon ng mga nerbiyos. Kaya may mga taong nakakaramdam ng urgency kahit kakauwi lang sa banyo. Kung naranasan mo ito, mag-comment ng this as Lee. 5. Hormones nighttime urination. May kakaunti lang na pinag-uusapan ito. Dapat sa gabi, naglalabas ang katawan ng antidiuretic hormone, ang hormone na nagsasabi sa kidneys na pabagalin ang produksyon ng ihi. Pero, mahinang pagtulog, pamamaga,
blood sugar imbalance, stress hormones. Lahat ay nakakapigil sa liye. Kaya tuloy-tuloy ang produksyon ng ihi kahit natutulog ka. Resulta: paulit-ulit kang nagigising. Kung hindi mo alam na ang hormones ay nakakaapekto sa pag-ihi, mag-comment ng didn't know. 6. Bakit hindi nag-work? Danye, mag-minimize lang ng tubig. Maraming tao ang sumusubok nito. Tigilan ang pag-inom ng tubig ng maaga. Iwasan ang fluids sa gabi. I-dehydrate ang sarili. At gayon pa man, nagigising pa rin sila. Bakit? Dahil ang problema ay hindi sa pag-inom. Ang problema ay sa kontrol. Ang dehydration ay maaaring magpalala pa ng pamamaga, kaya lumalala ang sintomas. Kung sinubukan mo ng uminom ng mas kaunting tubig at nabigo, mag-comment ng tried iki. Tigil na tayo sa pagpapanggap na pisikal lang ito. Ang mahirap na pagtulog ay nagdudulot ng irritability, anxiety, memory problems, depression, kawalan ng motivation. Nagsisimula kang iplano ang buhay mo ayon sa banyo. Iniiwasan ang paglalakbay. Natatakot sa oras ng pagtulog. Ito ay hindi pamumuhay. Ito ay pag-survive lamang. Kung naapektuhan ang confidence o kapayapaan mo dahil sa nighttime urination, mag-comment ng ADOS. Makinig ng mabuti. Lahat ng ipinaliwanag ko. Pamamaga. Mahinang circulation. Nerve misfiring. Hormonal imbalance. Ito ang eksaktong pathways na napatunayan ng bawang na nakakatulong. Kaya mahalaga ang video na ito. Ngunit lamang kung alam mo kung paano ito gamitin ng tama. Kung handa ka ng matutunan ang totoong solusyon, mag-comment ng ready. Bago tayo magpatuloy sa susunod na kabanata, mag-subscribe sa Gintong Sustansya. I-hit ang thumbs up para matutunan ng iba ang katotohanan ito. Manatili sa akin dahil sa susunod na kabanata, ipapaliwanag ko kung bakit nabibigo ang karamihan sa mga paggamot at kung ano ang hindi sinasabi ng mga doktor. Magsalita tayo ng diretsyo. Karamihan sa mga tao ay binibigyan ng gamot para sa madalas na pag-ihi at problema sa pagtulog, hindi dahil nasosolusyonan nito ang problema, kundi dahil pinipigil nito ang sintomas. Mahalaga ang pagkakaibang ito. Hindi tinitignan ng gamot kung bakit overactive ang pantog mo. Pinipilit lang nitong manahimik ang pantog. At palaging may kapalit ang katawan mo para doon. Narito ang katotohanan na bihirang malinaw na ipaliwanag ng mga doktor. Ang madalas na paggising sa gabi para umihi ay hindi sakit. Ito ay signal. Signal na may mas malalim na problema sa katawan. Ngunit nakatuon ang modernong paggamot sa pagpatahimik ng alarma, hindi sa pag-apula ng apoy. Kaya't maraming tao ang uminom ng pills ng maraming taon at patuloy pa ring nagigising gabi-gabi. Karamihan sa gamot para sa pantog at prostate ay gumagana sa 3 paraan lamang. Pinapaluwag ang kalamnan ng pantog ng artipisyal. Pinipigilan ang nerve signals kaya mas mahina ang urgency. Binabago ang hormonal pathways nang hindi tinatanggal ang pamamaga. Wala sa mga ito ang nag-aayos ng tissue. Wala sa mga ito ang nagpapabuti ng circulation. Wala sa mga ito ang nagpapakalma sa chronic inflammation. Pinapaliban lang nila ang mensahe. At kapag humina ang gamot, babalik ang sintomas. Minsan, mas malala pa. Makinig ng mabuti. Ang pantog ay kinokontrol ng maselan na komunikasyon sa pagitan ng mga nerbiyos, kalamnan, daluyan ng dugo, at utak. Kapag may pamamaga, nagiging distorted ang komunikasyon. Pinipilit ng gamot ang system na mag-behave ng normal. Habang nagpapatuloy ang pinsala sa ilalim. Kaya nakakaranas ang tao ng mga side effect tulad ng dry mouth, pagkahilo, pagod, kalituhan, sexual dysfunction, constipation. Ang katawan mo ay pinipigil kemikal, hindi ginagamot. Matagal nang nagbababala ang mga eksperto sa functional at integrative medicine tungkol dito.
Ipinaliwanag ni Mark Heman na nagpapatuloy ang chronic symptoms dahil hindi tinutugunan ang ugat ng problema. Paulit-ulit na sinabi ni Andrew Weil na ang pagpigil sa sintomas nang hindi inaayos ang pamamaga ay nagdudulot ng long-term imbalance. Binibigyang diin ni Michael Greger na ang vascular at inflammatory health ang nagtatakda ng function ng mga organo, kabilang ang urinary system. Pare-pareho ang mensahe. Kung hindi mo ayusin ang pamamaga, circulation, at nerve signaling, hindi talaga matatapos ang problema. Narito ang isang napakahalagang punto. Maraming tao ang naniniwala na kung gumagana ang gamot, konti lang. Ibig sabihin permanent na ang kondisyon. Mali ang paniniwalang iyon. Ang ibig sabihin lang nito ay hindi na support ng tama ang katawan. Hindi sira ang katawan. Ito ay may pamamaga. Ito ay overstimulated. Ito ay kulang sa nutrisyon. At humihingi ito ng pag-aayos, hindi kontrol. Ito ang dahilan kung bakit pakiramdam ng mga tao ay trapped sila. Iniisip nila, kung titigil ako sa gamot, mas lalala. Kaya nagpapatuloy sila. Taon-taon. Pero ang paglala ay hindi dahil kailangan ng katawan ang gamot, kundi dahil hindi natugunan ang ugat ng problema. Nagpatuloy ang pamamaga. Bumaba ang circulation. Nanatiling iritado ang mga nerbiyos. Wala ang gumaling. At narito ang pinakamapanganib na bahagi. Ang mahirap na pagtulog dahil sa nighttime urination. Pinahihina ang immune system. Tumataas ang cortisol. Lumalala ang insulin resistance. Pinapabilis ang pagtanda. Kaya't habang tumatagal, mas maraming sistema ang naapektuhan. Hindi na lang ito tungkol sa pagtulog. Nagiging cycle ito. Cycle na hindi kayang basagin ng gamot lamang. Ngayon, unawain ito ng malinaw. Ang natural na pamamaraan ay hindi mahina. Hindi rin ito mabagal. Hindi ito alternative. Ito ay gumagana ng iba. Sinusuportahan nito ang mechanisms ng katawan para mag-ayos. Pinapakalma ang pamamaga. Pinapabuti ang daloy ng dugo. Pinapanumbalik ang normal na nerve signaling. Pinapanumbalik ang balanse. Ngunit kapag ginamit ng tama lamang, ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang bawang. Ang bawang hindi pinipigil ang sintomas. Gumagana ito sa ugat. Tinutugunan nito ang pamamaga na nag-irita sa pantog. Ang circulation na sumusuporta sa prostate at nervyos. Ang endothelial dysfunction na nagdudulot ng pagkagulo sa signaling. Ito ang dahilan kung bakit pinag-aralan ito ng mga dekada. Ito rin ang dahilan kung bakit lumilitaw ito sa mga pag-aaral sa cardiovascular, metabolic, at urological research. At ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang video na ito. Kung umaasa ka lamang sa pagpigil, mananatili kang dependent. Ngunit kung sinusuportahan ang pag-aayos, mababalik sa kontrol ng katawan ang sarili mo. Sa susunod na kabanata, direkta tayong tatalakay sa agham sa likod ng bawang. Kung ano talaga ang ginagawa nito sa loob ng katawan. At kung bakit seryoso ang mga eksperto dito. Manatili sa akin. Linawin natin agad. Ang bawang hindi katutubong lunas. Hindi ito superstition. At hindi ito matandang gamot. Ang bawang ay isa sa pinaka-pinag-aralang natural na sangkap sa kasaysayan ng tao. Pinag-aralan ng mga mananaliksik ang bawang para sa epekto nito sa daloy ng dugo, pamamaga, nerve signaling, hormonal balance, metabolic health. At pare-pareho ang findings. Ang bawang hindi nakatuon sa isang sintomas lang. Sinusuportahan nito ang maraming sistema sabay-sabay. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ito para sa madalas na pag-ihi at pagtulog. Narito ang compound na nagpapabago ng lahat. Allicin. Hindi natural na naroroon ang allicin sa buong bawang. Nabubuo lamang ito kapag dinurog o tinadtad ang bawang. Mataas ang lakas ng compound na ito at unstable.
Kapag na-activate ng tama ang allicin, binabawasan ang inflammatory chemicals. Pinapabuti ang flexibility ng mga daluyan ng dugo. Sumusuporta sa nitric oxide production. Pinoprotektahan ang nerve tissue. Pinapabuti ang cellular communication. Ito ay hindi opinyon. Ito ay dokumentado sa peer-reviewed research. Ngayon, unawain kung bakit ito mahalaga. Ang madalas na paggising sa gabi ay dulot ng inflamed bladder tissue, restricted blood flow, irritated nerves, hormonal disruption. Direktang naapektuhan ng allicin ang bawat isa sa mga pathway na ito. Ito ang dahilan kung bakit ang bawang ay paulit-ulit na lumilitaw sa mga pag-aaral sa vascular health, prostate health, metabolic regulation, sleep quality. Hindi bilang gamot, kundi bilang biological support tool. Pag-usapan natin ang circulation. Ipinaliwanag ni Ed Michael Greger na ang mahinang endothelial function, ibig sabihin stiff at inflamed na blood vessels, ay nakakasira sa oxygen delivery sa mga organo. Hindi exempt ang pantog at prostate. Pinapabuti ng bawang ang endothelial function. Kapag ang blood vessels ay lumuwag, bumubuti ang oxygen delivery. Bumubuti ang koordinasyon ng kalamnan. Nagiging stable ang nerve signaling. Napakahalaga nito sa gabi. Kapag natural na bumabagal ang circulation, mas maayos na circulation katumbas equals mas kaunting false urgency signals. Ngayon, pamamaga. Ang chronic inflammation ay nag-irita sa bladder nerves. At nagiging sensitibo ang urinary system. Binabawasan ng bawang ang inflammatory markers tulad ng C-reactive protein, interleukin negatibo 6, tumor necrosis factor. Mas mababang pamamaga katumbas equals mas kaunting iritasyon, mas kaunting urgency, mas maayos na kontrol. Ito ang dahilan kung bakit pinag-aralan ang bawang sa urology at cardiology. Ang parehong pamamaga na sumisira sa arteries ay nagdudulot ng pagkagulo sa bladder signaling. Ngayon, nervyos. Hindi kumikilos ang pantog mag-isa. Ito ay tumutugon sa nerve signals. Kapag ang mga nervyos ay inflamed o nasira, nagpapadala ng signal ng maaga. Biglang lumilitaw ang urgency. Humihina ang kontrol. Ang bawang ay naglalaman ng sulfur compounds na pumoprotekta sa nerve tissue. At nagpapababa ng oxidative stress. Ibig sabihin, mas kalmado ang signaling. Mas malinaw ang komunikasyon. Mas kaunti ang pagkaabala sa gabi. At pagkatapos, hormonal balance. Sinusuportahan ng bawang ang metabolism ng hormones na may kinalaman sa prostate function, fluid regulation, stress response. Ipinaliwanag ni A. Andrew Weil na tumutulong ang bawang sa regulation ng pathways na nakakaapekto sa testosterone at estrogen metabolism. Parehong kritikal para sa urinary health. Kapag balancing hormones, nagre-relax ang prostate. Kumakalm ang pantog. Normal ang urine production. Ngayon, ang susi. Hindi pinipilit ng bawang ang katawan na kumilos. Sinusuportahan nito ang katawan para makapag-regulate ng sarili. Kaya, hindi nagdudulot ng dependency. Hindi pinapalitan ang natural signals. Gumagana ng dahan-dahan pero malalim. Ito ay pag-aayos, hindi pagpigil. Ngunit may seryosong problema. Karamihan sa tao ay nasisira ang kapangyarihan ng bawang nang hindi alam. Niluluto nila ito. Nilulunok ng buo. Umiinom ng odorless pills na walang active allicin. At sa kanila sinasabi, hindi gumana ang bawang. Wala itong pagkakataon. Ito ang dahilan kung bakit kritikal ang susunod na kabanata. Dahil ang malaman kung ano ang ginagawa ng bawang ay walang silbi. Kung hindi mo alam kung paano ito gamitin ng tama. At isang pagkakamali lang ay maaaring burahin lahat ng benepisyo. Manatiling nakatutok.
Ipapaliwanag sa susunod na kabanata kung paano konektado ang bawang sa kontrol ng pantog at urinary system. At kung bakit mahalaga ang timing, paghahanda, at consistency. Diretsuhin natin. Ang problema sa pantog mo ay hindi lang tungkol sa ihi. Ito ay tungkol sa komunikasyon. Ang pantog ay isang organo ng kalamnan na imbakan na kinokontrol ng mga nerbiyos, daloy ng dugo, koordinasyon ng kalamnan, signaling mula sa utak. Kapag kalmado at sabay-sabay ang mga sistemang ito, ang pantog ay dahan-dahang napupuno. At nauubos lamang kapag ikaw mismo ang nagpasya. Kapag may pamamaga o overstimulated, nagiging impatient ang pantog. Nagpapadala ito ng palsong alarma. Ito ang nararanasan mo. Narito ang totoong nangyayari sa loob ng pantog. Ang pader ng pantog ay may sensory nerves. Nakakaramdam ang mga ito ng stretching habang napupuno ang pantog. Pinapagal ang mga nerbiyos ng pamamaga. Kapag nairita, nagkakamali ang kanilang pagpapadala ng signal. Nagbibigay sila ng urgency signal ng maaga. Kahit hindi pa puno ang pantog. Kaya nararamdaman mo ang urge. Ngunit maliit lang ang nailalabas. Ito ay hindi kahinaan. Ito ay nerve irritation. Direktang sinusuportahan ng bawang ang sistemang ito. Sa pamamagitan ng alisin at iba pang sulfur compounds, ang bawang ay binabawasan ang inflammatory chemicals. Pinapababa ang oxidative stress. Pinapakalma ang irritated nerve endings. Pinapababa nito ang hypersensitivity sa pader ng pantog. Hindi na sobrang reaksyon ang mga nerbiyos. Nagkakaroon muli ng pasensya ang pantog. Ngayon, pag-usapan natin ang daloy ng dugo. Kailangan ng oxygen ang kalamnan at nerbiyos ng pantog. Ang mahina o mahinang circulation ay nagdudulot ng pagkapagod ng kalamnan, delayed relaxation, magulong signaling. Sa gabi, natural na bumabagal ang circulation. Kung limitado na ang daloy ng dugo, nahihirapan ang pantog na kontrolin ang sarili. Pinapabuti ng bawang ang microcirculation. Tinutulungan nito ang mga daluyan ng dugo na lumuwag at bumukas. Ibig sabihin, mas maayos ang oxygen delivery. Mas maayos ang koordinasyon ng kalamnan. Kumikilos ang pantog kasama mo, hindi laban sa'yo. Ngayon, kontrol ng kalamnan. Kailangan ng pantog na mag-relax habang napupuno. Mag-contract lamang kapag angkop. Nagdudulot ng muscle spasms ang pamamaga. Nagbibigay ito ng urgency. Pinapababa ng bawang ang irritability ng smooth muscles. Ito ay nagreresulta sa mas kaunting bigla ang pressure. Mas kaunting spasms. Mas maayos na timing. Ito rin ang dahilan kung bakit lumilitaw ang bawang sa pag-aaral tungkol sa smooth muscle regulation. Ngayon, nighttime signaling. Habang natutulog, binabawasan ng utak ang sensitivity sa signals ng pantog. Ngunit pinananatiling malakas ng pamamaga ang signals. Binabawasan ng bawang ang inflammatory signaling sa parehong peripheral nerves, central nervous system pathways. Pinapayagan nito ang utak na balewalain ang maliliit na signals ng pantog habang natutulog. Napakahalaga nito para sa tuloy-tuloy na pahinga. Ito ang dahilan kung bakit iniulat ng mga taong sumusuporta sa bladder health ng maayos. Mas mahabang tuloy-tuloy na tulog. Mas kaunting paggising sa gabi. Mas kaunting panic urgency. Mas mataas na kumpiyansa. Hindi agad-agad. Ngunit unti-unti. Dahil nangangailangan ng panahon ang pag-aayos. Narito ang mahalagang katotohanan. Ang overactive na pantog ay madalas sinisisi sa pagtanda. Ngunit hindi ang pagtanda ang sanhi. Ang sanhi ay pamamaga. At ang pamamaga ay maaaring mabago. Hindi pinapamanhid ng bawang ang pantog. Hindi nito pinipigil ang nerbiyos ng artipisyal. Ipinapanumbalik nito ang normal na sensitivity. Iyon ang kaibahan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nagkakaroon ng dependency.
Iyon ang dahilan kung bakit tumatagal ang resulta kapag ginagamit ng tama. Ngunit hindi sapat ang bawang kung maling paggamit. Mahalaga ang preparation. Mahalaga ang timing. Mahalaga ang consistency. Ngayon, oras ng talakayin ang prostate, lalo na kung ikaw ay lalaki at nakakaranas ng madalas na pag-ihi sa gabi. Mahalaga ang kabanatang ito. Para sa milyon-milyong lalaki, ang madalas na nighttime urination ay hindi agad pantog ang problema. Ito ay prostate problem na hindi na ipaliwanag ng tama. At ang pagbaliwala dito ay nagpapalala lamang. Linawin natin. Ang prostate ay maliit na gland. Ngunit kapag nairita, malaking epekto ang dulot nito. Nasa ilalim ng pantog ito. At nakapalibot sa urethra ang tube na nagdadala ng ihi palabas. Kapag kalmado ang prostate, malaya ang daloy ng ihi. Kapag inflamed, swollen, o hormonally imbalanced, pinipisil nito ang urethra. Nagdudulot ito ng resistance. Kailangang mas pilitin ng pantog ang pag-ihi. Sa paglipas ng panahon, nagiging iritado, overwork, at overactive ang pantog. Dito nagsisimula ang nighttime urination. Narito ang hindi sinasabi sa karamihan ng lalaki. Benign prostatic hyperplasia, ay hindi lang tungkol sa laki ng prostate. Ito ay tungkol sa chronic inflammation, poor circulation, hormonal imbalance, oxidative stress. Ang laki ay resulta. Ang pamamaga ang sanhi. Makinig ng mabuti. Kapag inflamed ang prostate, hindi kumpleto ang daloy ng ihi. Hindi lubos na napupuno ang pantog. Ang natitirang ihi ay nagpapadala ng urgency. Lalo na sa gabi. Kaya nararamdaman ng mga lalaki. Mahina ang stream. Dribbling. Pressure. Madalas na urge. Disrupted sleep. Hindi ito random na sintomas. Ito ay mekanikal at biological na epekto. Direktang sinusuportahan ng bawang ang prostate sa pamamagitan ng maraming pathways. Una, inflammation control. Binabawasan ng bawang ang inflammatory mediators sa prostate tissue. Mas mababang pamamaga katumbas equals. Mas kaunting pamamaga. Mas kaunting pressure sa urethra. Mas maayos na daloy ng ihi. Pwede na nitong mabawasan ang nighttime urgency. Pangalawa, circulation. Nakasalalay sa malusog na daloy ng dugo ang prostate. Ang mahinang circulation ay nagdudulot ng tissue congestion, impaired healing, chronic irritation. Pinapabuti ng bawang ang endothelial function. Ibig sabihin, mas maluwag ang blood vessels at mas epektibong na ipapadala ang oxygen. Mas maayos na circulation katumbas equals mas mabilis ang tissue repair katumbas equals mas mababang pressure katumbas equals mas maayos na urinary flow. Pangatlo, hormonal regulation. Mahalaga ito. Ang kalusugan ng prostate ay nakasalalay sa balansing testosterone at estrogen metabolism. Sa pagtanda, nagiging inefficient ang conversion ng hormones. Pinapalala ito ng pamamaga. Sinusuportahan ng bawang ang enzyme pathway sa hormone metabolism. Hindi nito pinipilit ang hormones. Ipinapanumbalik nito ang normal na processing. Kapag balancing hormones, kumakalm ang prostate tissue. Bumababa ang growth signals. Mas maayos ang urinary resistance. Pang-apat, oxidative stress protection. Sobrang sensitibo ang prostate sa oxidative damage. Pinapalala ng free radicals ang pamamaga at nakakagulo sa cell signaling. May sulfur compounds ang bawang na nagpapababa ng oxidative stress. Pinoprotektahan nito ang prostate cells at pinapayagan ang recovery. Narito ang katotohanan na kinatatakutan ng maraming lalaki. Madalas na binabaliwala ang prostate symptoms bilang abnormal aging. Ninanakaw nito ang pag-asa. Ang pagtanda hindi otomatikong nagdudulot ng problema. Ang pamamaga ang sanhi. At ang pamamaga ay hindi permanent. Hindi pinapaliit ng bawang ang prostate agad-agad.
Ngunit ginagawa nito ang mas mahalaga. Naglilikha ng kapaligiran kung saan makakakalm ang prostate. Bumababa ang pamamaga. Nababawasan ang pressure. Hindi na kailangang labanan ng pantog. Kaya unti-unti pero makabuluhan ang improvement. Ito rin ang dahilan kung bakit kadalasan nabibigo ang mga gamot na panandalian lang. Temporary lang ang muscle relaxation. Hindi binabawasan ang pamamaga. Hindi pinapabuti ang circulation. Hindi sinusuportahan ang tissue repair. Kapag humina ang gamot, bumabalik ang pressure. Ang bawang ay iba. Sinusuportahan nito ang mga system na nagtatakda ng prostate behavior. Hindi nito pinapalitan ng katawan. Tinutulungan nito. Iyon ang kaibahan ng management iya recovery. Unawain ito. Kung ikaw ay lalaki at madalas nagigising sa gabi, ang pagbaliwala sa prostate health ay pagkakamali. At ang maagap na pagtugon dito ay nagbabago ng resulta. Sa susunod na kabanata, mas lalalim tayo. Dahil ang bawang ay hindi lang nakakaapekto sa pantog at prostate. Nakakaapekto rin ito sa quality ng pagtulog. Sa pamamagitan ng stress hormones, circulation, at nervous system balance. At mas malakas ang koneksyon na ito kaysa sa inaakala ng karamihan. Diretsuhin natin. Ang problema sa iyong pagtulog ay hindi lamang dulot ng pantog. Ito ay dulot ng katawan na hindi ganap na makapagpahinga. Ang pagtulog ay hindi pinipilit. Nangyayari ang pagtulog kapag ang katawan ay ligtas, balansyado, at maayos ang regulation. Kapag may pamamaga, mataas na stress hormones, at mahinang daloy ng dugo. Nananatiling alerto ang katawan kahit gabi na. Kaya nakakatulog ka ngunit hindi makatuloy sa tulog. Linawin natin ng malinaw. Ang malalim at nakakapagpahingang tulog ay nakasalalay sa matatag na blood sugar, balancing stress hormones, kalmadong nervous system signaling, sapat na oxygen delivery. Kapag nabigo ang alinman sa mga ito, nananatiling semi-awake ang utak. Ang pinakamaliit na signal mula sa pantog ay sapat na para magising ka. Makinig ng mabuti. Nakakaapekto ang bawang sa pagtulog sa tatlong kritikal na paraan. Hindi sa pamamagitan ng pagpapakalma o pagpapaantok, kundi sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng balanse sa loob ng katawan. Una, regulasyon ng stress hormones. Sa gabi, dapat mababa ang cortisol. Ang cortisol ay ang alert hormone. Pinananatiling mataas ng chronic inflammation ang cortisol kahit natutulog ka. Mataas na cortisol ang nagdudulot ng magaan na tulog, madalas na paggising, maagang paggising sa umaga, madalas na pag-ihi sa gabi. Ipinapakita ng pag-aaral na nakakatulong ang bawang na bawasan ang inflammatory stress signals. Kapag bumaba ang pamamaga, sumusunod ang cortisol. Mas mababang cortisol katumbas equals mas kalmado ang nervous system katumbas equals nakakakuha ang katawan ng pahintulot na magpahinga. Pangalawa, daloy ng dugo at oxygen delivery. Habang nasa deep sleep, nag-aayos ang katawan. Kailangan ng oxygen para sa repair. Kung stiff o inflamed ang mga daluyan ng dugo, bumababa ang oxygen delivery. Bumabagal ang repair. Nananatiling alerto ang utak. Pinapabuti ng bawang ang endothelial function. Mas lumaluwag ang blood vessels at naihahatid ng maayos ang oxygen. Kapag maayos ang oxygenation ng tissues, hindi na nararamdaman ng utak na kailangan maging alerto. Mas lumalalim ang tulog. Pangatlo, pagpapakalma ng nervous system. Kailangan ng parasympathetic nervous system para sa rest and repair mode. Pinapagal ng pamamaga at oxidative stress ang nerves. Nagdudulot ito ng restlessness, alertness sa gabi, magaan na tulog, biglang paggising. Pinoprotektahan ng sulfur compounds ng bawang ang nerve tissue at binabawasan ang oxidative stress. Kalmado ang nerve firing. Tahimik ang signals. Hindi na tumutugon ang utak sa maliliit na disturbance.
Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nagsasabi. Mas maganda ang tulog ko pero hindi ako nadadrug. Mas kaunti ang paggising ko. Mas maayos ang pahinga ko kahit minsan palang magising. Ito ang tunay na pagpapabuti ng pagtulog. Hindi artificial na sedation. Tignan natin ang koneksyon ng pagtulog at pag-ihi. Habang nasa deep sleep, pinipigil ng utak ang signals ng pantog. Ngunit kapag mababaw ang tulog, nakakapasa ang bawat signal. Bawat pakiramdam ay urgent. Kapag pinabuti ang lalim ng tulog, otomatikong nababawasan ang pag-ihi sa gabi. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang sabay na tratuhin ang tulog at kalusugan ng pantog. Hindi ito hiwalay na problema. Parehong aspeto ng isang problema. Ngayon, ang emosyonal na katotohanan. Binabago ng chronic poor sleep kung sino ka. Pinapaikli ang pasensya. Pinapahina ang resilience. Pinapapayat ang kasiyahan. Hindi mo na nakikilala ang sarili. Iniisip mong tumatanda ka na. Iniisip mong permanente ito. Hindi totoo. Kapag bumuti ang tulog, bumabalik ang enerhiya. Tumitibay ang mood. Lumilinaw ang pag-iisip. Bumabalik ang pag-asa. Ito ang dahilan kung bakit ang pagpapabuti ng tulog ay pangunahing pangangailangan, hindi luho. Hindi pinipilit ng bawang ang pagtulog. Tinatanggal nito ang mga hadlang sa pagtulog. Kaya natural ang epekto. Kaya hindi nagkakaroon ng dependency. Kaya patuloy ang pagpapabuti kapag ginamit ng tama. Ngunit mahalaga ang timing. Mahalaga ang preparation. At maraming tao ang sinasadyang sinisira ang resulta ng hindi namamalayan. Ito ang dahilan kung bakit kritikal ang susunod na kabanata. Dahil ngayon na naintindihan mo kung paano sinusuportahan ng bawang ang pagtulog. Kailangan mo ring malaman kung paano ito gamitin ng tama. Upang lumitaw ang mga benepisyo sa buhay mo. Ang kabanatang ito ang magdedesisyon kung makakatulong ang bawang sayo. O wala talagang epekto. Karamihan ay nabibigo dito. Hindi dahil hindi gumagana ang bawang. Kundi dahil nasisira nila ang aktibong kapangyarihan nito bago pa man makarating sa katawan. Makinig ng mabuti. Una, dapat mong maunawaan ang isang tuntunin. Gumagana lamang ang bawang kapag na-activate ang aktibong compound nito. Ang compound na ito ay tinatawag na alisin. Wala ang alisin sa buong bawang. Bumubuo lamang ito kapag dinurog o tinadtad ang bawang. Kung nilaktawan ang hakbang na ito, malaki ang pagbaba ng benepisyo. Narito ang tamang proseso. Kumuha ng isang fresh garlic clove. Hindi powder. Hindi capsules. Hindi luto. Sariwa. Balatan ito. Pagkatapos, durugin o tadtarin ng pino. Huwag magmadali. Pagkatapos durugin, hayaan itong nakapahinga ng 10 minuto. Hindi optional ang paghihintay na ito. Dito nabubuo ang alisin. Kung wala ang hakbang na ito, nasasayang ang oras mo. Pagkatapos ng 10 minuto, activated na ang bawang. Ngayon, ang paraan ng pag-inom. May dalawang epektibong opsyon. Opsyon 1. Ihalo ang dinurog na bawang sa maliit na halaga ng maligamgam na tubig. Hindi mainit, nasisira ng init ang alisin. Inumin ng dahan-dahan. Opsyon 2. Ihalo ang dinurog na bawang sa 1 teaspoon ng raw honey. Tinutulungan ng honey na bawasan ang iritasyon sa tiyan. Mapabuti ang absorption. Mas madaling tiisin. Mas mainam ang opsyon na ito para sa sensitibong tiyan. Mahalaga rin ang timing. Huwag inumin ang bawang bago matulog. Mali iyon. Pinapalakas ng bawang ang circulation at metabolismo. Kung masyadong huli, maaaring maging stimulant sa halip na kalma. Pinakamainam na oras. Huling bahagi ng hapon. O maagang gabi. Sinusuportahan nito ang circulation at kontrol ng pamamaga bago magsimula ang night cycle. Mahalaga rin ang dosage. Hindi mas marami mas mabuti.
Isang clove kada araw ay sapat na. Hindi nagpapabilis ng paggaling ang sobra. Maaaring makairita sa tiyan at makasira sa consistency. Ngayon, consistency. Ang bawang ay hindi painkiller. Hindi nito pinapalitan ang katawan. Sinusuportahan nito ang repair. Dahan-dahan ang proseso ng pag-aayos. Kapag nag-skip ng araw, nasisira ang momentum. Random na paggamit katumbas equals mahihinang resulta. Ang consistency ay nagtuturo sa katawan na kalmahin ang pamamaga at ibalik ang signaling. Dito kadalasang nabibigo ang karamihan, humihinto sila ng maaga. Ngayon, mga karaniwang pagkakamali. Nasisira ng pagluluto ang alisin. Walang silbi ang paglunok ng buong cloves. Kadalasang walang active alisin ang odorless garlic supplements. Nasisira ang bisa kung inihahalo sa mainit na inumin. Pag-inom ng huli sa gabi ay nakakaapekto sa timing ng pagtulog. Lahat ng ito ay nakakansela ng benepisyo. Mahalagang safety note. Bahagyang nagpapalabnaw ng dugo ang bawang. Kung umiinom ka ng blood-thinning medication, may bleeding disorders, o naghahanda para sa operasyon, kailangang kumonsulta sa propesyonal bago gamitin ang pamamaraang ito. Ito ay tungkol sa responsibilidad. Ngayon, unawain ito ng malinaw. Kapag ginamit ng tama, sinusuportahan ng bawang ang pagpapakalma ng bladder nerves, pagbabawas ng pamamaga ng prostate, pagpapabuti ng circulation, pagpapanumbalik ng lalim ng tulog. Ngunit kapag at tanging kapag iginalang ang preparation, timing, at consistency, ang kabanatang ito ay hindi opsyonal. Ito ang kaibahan ng hindi gumana ang bawang sa akin. At sa wakas, nagbago ang aking gabi. Sa susunod na kabanata, tatalakayin natin ang inaasahan. Gaano kabilis lumitaw ang resulta? Ano ang unang pagbabago? Paano malalaman na gumagana? Dahil kadalasan, ang hindi realistiko na inaasahan ang dahilan kung bakit humihinto ang tao bago magsimula ang tunay na improvement. Ang kabanatang ito ang magdedesisyon kung makakatulong ang bawang sayo o wala talagang epekto. Karamihan ay nabibigo dito. Hindi dahil hindi gumagana ang bawang, kundi dahil nasisira nila ang aktibong kapangyarihan nito bago pa man makarating sa katawan. Kaya makinig ng mabuti. Una, dapat mong maunawaan ang isang tuntunin. Gumagana lamang ang bawang kapag na-activate ang aktibong compound nito. Ang compound na ito ay tinatawag na alisin. Wala ang alisin sa buong bawang. Bumubuo lamang ito kapag dinurog o tinadtad ang bawang. Kung nilaktawan ang hakbang na ito, malaki ang pagbaba ng benepisyo. Narito ang tamang proseso. Kumuha ng isang sariwang clove ng bawang. Hindi powder. Hindi capsules. Hindi luto. Sariwa. Balatan ito. Pagkatapos, durugin o tadtarin ng pino. Huwag magmadali. Pagkatapos durugin, hayaan itong nakapahinga ng 10 minuto. Hindi optional ang paghihintay na ito. Dito nabubuo ang alisin. Kung wala ang hakbang na ito, nasasayang ang oras mo. Pagkatapos ng 10 minuto, activated na ang bawang. Ngayon, ang paraan ng pag-inom. May dalawang epektibong opsyon. Opsyon 1. Ihalo ang dinurog na bawang sa maliit na halaga ng maligamgam na tubig. Hindi mainit, nasisira ng init ang alisin. Inumin ng dahan-dahan. Opsyon 2. Ihalo ang dinurog na bawang sa 1 teaspoon ng raw honey. Tinutulungan ng honey na bawasan ang iritasyon sa tiyan. Mapabuti ang absorption. Mas madaling tiisin. Mas mainam ang opsyon na ito para sa sensitibong tiyan. Mahalaga rin ang timing. Huwag inumin ang bawang bago matulog. Mali iyon. Pinapalakas ng bawang ang circulation at metabolismo. Kung masyadong huli, maaaring maging stimulant sa halip na kalma. Pinakamainam na oras. Huling bahagi ng hapon. O maagang gabi.
Sinusuportahan nito ang circulation at kontrol ng pamamaga bago magsimula ang night cycle. Mahalaga rin ang dosage. Hindi mas marami mas mabuti. Isang clove kada araw ay sapat na. Hindi nagpapabilis ng paggaling ang sobra. Maaaring makairita sa tiyan at makasira sa consistency. Ngayon, consistency. Ang bawang ay hindi painkiller. Hindi nito pinapalitan ng katawan. Sinusuportahan nito ang repair. Dahan-dahan ang proseso ng pag-aayos. Kapag nag-skip ng araw, nasisira ang momentum. Random na paggamit katumbas equals mahihinang resulta. Ang consistency ay nagtuturo sa katawan na kalmahin ang pamamaga at ibalik ang signaling. Dito kadalasang nabibigo ang karamihan, humihinto sila ng maaga. Ngayon, mga karaniwang pagkakamali. Nasisira ng pagluluto ang alisin. Walang silbi ang paglunok ng buong cloves. Kadalasang walang active alisin ang odorless garlic supplements. Nasisira ang bisa kung inihahalo sa mainit na inumin. Pag-inom ng huli sa gabi ay nakakaapekto sa timing ng pagtulog. Lahat ng ito ay nakakansela ng benepisyo. Mahalagang safety note. Bahagyang nagpapalabnaw ng dugo ang bawang. Kung umiinom ka ng blood-thinning medication, may bleeding disorders, o naghahanda para sa operasyon, kailangang kumonsulta sa propesyonal bago gamitin ang pamamaraang ito. Ito ay tungkol sa responsibilidad. Ngayon, unawain ito ng malinaw. Kapag ginamit ng tama, sinusuportahan ng bawang ang pagpapakalma ng bladder nerves, pagbabawas ng pamamaga ng prostate, pagpapabuti ng circulation, pagpapanumbalik ng lalim ng tulog. Ngunit kapag at tanging kapag iginalang ang preparation, timing, at consistency. Ang kabanatang ito ay hindi opsyonal. Ito ang kaibahan ng hindi gumana ang bawang sa akin. At sa wakas, nagbago ang aking gabi. Sa susunod na kabanata, tatalakayin natin ang inaasahan. Gaano kabilis lumitaw ang resulta? Ano ang unang pagbabago? Paano malalaman na gumagana? Dahil kadalasan, ang hindi realistiko na inaasahan ang dahilan kung bakit humihinto ang tao bago magsimula ang tunay na improvement. Ang kabanatang ito ay tungkol sa kaligtasan. Ang tunay na edukasyon sa kalusugan ay hindi nagtatalo ng panganib. Ipinapaliwanag ito ng malinaw. Natural ang bawang. Ngunit natural ay hindi nangangahulugang ligtas para sa lahat. Makinig ng mabuti. May biological effect ang bawang sa katawan. Pinapabuti ang circulation. Binabawasan ang pamamaga. Bahagyang nagpapalabnaw ng dugo. Para sa karamihan, kapaki-pakinabang ito. Ngunit para sa ilan, kailangan ng pag-iingat. Hindi dapat gamitin ang bawang sa ganitong paraan nang walang gabay ng doktor. Kung kasalukuyan kang umiinom ng blood-thinning medications, kabilang dito ang gamot para sa kondisyon sa puso, pagpigil sa stroke, blood clots. Maaaring palakasin ng bawang ang epekto ng mga gamot na ito at dagdagan ang panganib ng pagdurugo. Hindi ibig sabihin na delikado ang bawang. Ibig sabihin, mahalaga ang tamang interaksyon. Dapat ring mag-ingat kung may bleeding disorder. Ang mga kondisyon na nakakaapekto sa clotting ay nangangailangan ng professional supervision. Muli, ito ay tungkol sa responsibilidad, hindi takot. Kung may active stomach ulcers, matinding gastritis, o madalas na acid irritation, maaaring lumala ang sintomas dahil sa bawang. Sa mga kasong ito, mas mainam ang honey method. O, dapat iwasan ang bawang. Makinig sa iyong katawan. Ang sakit ay hindi progreso. Kung nakatakda kang sumailalim sa operasyon, dapat itigil ang bawang. 7 hanggang 10 araw bago. Ito ay standard guidance dahil sa epekto nito sa daloy ng dugo. Kailangang predictable ang clotting para sa surgeons. Hindi ito optional. Maaaring makaranas ng banayad na side effects sa unang linggo. Kasama rito ang mainit na pakiramdam, bahagyang discomfort sa tiyan,
Pansamantalang bloating. Karaniwan, ito ay senyales ng mas magandang circulation o detoxification. Dapat ito ay banayad lamang. Kung malakas o tuloy-tuloy ang discomfort, itigil. Palaging inuuna ang reaksyon ng katawan. Mahalaga rin. Kung ikaw ay buntis, nagpapasuso, o may chronic medical condition, laging inirekomenda ang professional guidance bago gumamit ng concentrated natural remedies. Hindi ito kahinaan. Ito ay karunungan. Maging malinaw tayo. Hindi layunin ng bawang na palitan ang medical care. Layunin nito ay suportahan ang natural regulation ng katawan. Ang target ay balance, hindi extremes. Kung kabilang ka sa mga kategorya na nangangailangan ng pag-ingat, hindi ibig sabihin na wala ka ng opsyon. Ibig sabihin, kailangang i-tailor ang approach mo. Laging may ligtas na paraan kapag ginabayan ng tama. Unawain ito. Ang pagwawalang bahala sa kaligtasan ay hindi nagpapalakas sa iyo. Nagiging pabaya ka lamang. Ang tunay na paggaling ay iginagalang ang limitasyon ng katawan. Sa susunod na kabanata, tatalakayin natin ang mas malalim na bagay. Ang emosyonal na gastos ng kakulangan sa tulog. Ang tahimik na pinsalang dulot nito sa paglipas ng panahon. At kung bakit ang pagbawi ng pahinga ay nagbabago hindi lang ang gabi mo, kundi ang buong buhay mo. Makinig ng mabuti. Ang kabanatang ito ay hindi tungkol sa bawang. Ang kabanatang ito ay tungkol sa iyo. Dahil ang pinagdadaanan mo ay hindi lamang pisikal na abala. Ito ay tahimik na pagnanakaw. Gabi-gabi. Ang kakulangan sa tulog ay hindi lang nagpapapagod sa iyo. Binabago nito kung paano ka mag-isip. Kung paano ka makaramdam. Kung paano ka makitungo sa ibang tao. Kung paano mo nakikita ang iyong kinabukasan. At ang pinakamapanganib na bahagi. Dahan-dahan itong nangyayari. Napakabagal, kaya marami ang hindi napapansin kung gaano kalaki ang nawala sa kanila. Kapag nasira ang tulog, hindi ganap na nare-reset ang utak. Humihina ang memorya. Nawawala ang focus. Lumalalim ang damdamin. Ang maliliit na problema ay parang napakalaki. Maikling pasensya. Mas mahirap ma-access ang kasiyahan. Nagsisimulang sabihin ng mga tao, hindi na ako. Hindi ko na nararamdaman tulad ng dati. Parang mas matanda ako kaysa sa dapat. Hindi ito imahinasyon. Ito ay sleep deprivation. Ngayon, pag-usapan natin ang dignidad. Ang paggising ng maraming beses sa gabi para pumunta sa banyo ay lumilikha ng takot tuwing oras ng pagtulog. Nagsisimula ang mga tao na planuhin ang kanilang gabi batay sa kung saan ang banyo, kung gaano kabilis makakarating doon, kung maaabot ba nila ito sa oras. Ang takot na yon ay sumisira sa kumpiyansa. At walang nag-uusap tungkol dito. Apektado rin ang relasyon. Tumaas ang irritability. Bumababa ang intimacy. Nawawala ang enerhiya. Maaaring mahal mo pa rin ng malalim. Ngunit masyado kang pagod para ipahayag ito. At masakit iyon. Sumusunod ang isolation. Iniiwasan ng mga tao ang paglalakbay. Iniiwasan ang overnight stays. Iniiwasan ang mga sitwasyon kung saan mahalaga ang tulog. Dahan-dahan, lumiit ang buhay. Hindi dahil sa kakulangan ng kagustuhan, kundi dahil hindi nakikipagtulungan ang katawan. Narito ang pinakamahirap na katotohanan. Marami ang tahimik na tinatanggap ito. Dahil naniniwala silang permanente na ito. Iniisip nila, ito ay bahagi ng pagtanda. Normal na ito ngayon. Ganito talaga ang buhay. Mas mabigat ang paniniwalang ito kaysa sa sintomas. Dahil nagnanakaw ito ng pag-asa. Ngunit narito ang ipinapakita ng agham at karanasan. Kapag nagsimulang bumuti ang tulog, humihina ang isip, kumakalma ang katawan, bumabalik ang pag-asa. Nararamdaman ng mga tao, mas naroroon, mas matiisin,
mas buhay. At madalas nilang sinasabi, nakalimutan ko kung paano ang gumising ng ganap na nakapagpahinga. Makapangyarihan ang sandaling iyon. Ang tulog ay hindi luho. Hindi ito isang bagay na dapat kitain. Ito ay isang biological na pangangailangan. At kapag naibalik, nagsisimula ng sumunod ang lahat ng iba pa. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang paglalakbay na ito. Hindi dahil espesyal ang bawang, kundi dahil karapat-dapat kang makapagpahinga. Karapat-dapat ka sa gabi na walang takot. Karapat-dapat ka sa umaga na walang pagod. Karapat-dapat ka sa katawan na nakikipagtulungan sa iyo. Kapag kumalma ang katawan mula sa pamamaga, naibalik ang sirkulasyon, at napatahimik ang overstimulated na nerves, ang tulog ay natural na bumabalik. At kapag bumalik ang tulog, ang buhay ay muling lumalawak. Ang kabanatang ito ay narito upang ipaalala sa iyo ang isang mahalagang bagay. Hindi ka mahina dahil pagod ka. Hindi ka sira dahil nahihirapan ka. Hindi ka mali dahil gusto mo ng ginhawa. Ikaw ay tao. At gusto ng iyong katawan na maghilom. Sa huling kabanata, pagsasama-samahin natin ang lahat. Ano ang tunay na kahulugan nito? Bakit mapanganib na baliwalain ang mga senyales? At bakit mas mahalaga ang magsimula ngayon kaysa kailanman? Ito ang sandali kung saan nagsasama-sama ang lahat. Hindi bilang teorya. Hindi bilang impormasyon. Kundi bilang isang pagpipilian. Ang katawan mo ay patuloy na nakikipag-usap sa iyo. Hindi malakas. Hindi dramatiko. Ngunit pare-pareho. Tuwing paggising mo sa gabi. Tuwing nasisira ang tulog ng maaga. Tuwing paggising sa umaga na pagod. Hindi ito aksidente. Ito ay mga mensahe. Palaging bumubulong ang katawan bago sumigaw. Ang madalas na paggising sa gabi at kakulangan sa tulog ay hindi random na abala. Ito ay mga maagang babala. Babala ng pamamaga. Babala ng imbalance. Babala na ang mga sistema na dapat gumana ng tahimik ay napipilitang mag-struggle. Ang pagwawalang bahala sa mga senyales na ito ay hindi naglalaho ang problema. Pinapayagan lamang nitong lumala. Ang nasisimula bilang nasirang tulog ay maaaring maging chronic fatigue, metabolic imbalance, humina na immunity, pinalalakas na pagtanda. Hindi dahil wala kang ginawa, kundi dahil hindi ka naturuan kung ano ang dapat gawin. Ngayon alam mo na. Naiintindihan mo ang papel ng pamamaga, sirkulasyon, nerve signaling, hormonal balance. Naiintindihan mo kung bakit nabibigo ang suppression. Naiintindihan mo kung bakit mahalaga ang repair. At naiintindihan mo kung paano pumapasok ang bawang sa larawan. Hindi bilang magic, kundi bilang suporta. Ang bawang ay kumakatawan sa mas malaki. Kumakatawan ito sa ideya na ang katawan ay hindi kaaway mo. Kumakatawan ito sa katotohanang posible ang paggaling. Kapag naitatag ang tamang kondisyon. Kumakatawan ito sa kapangyarihan ng simple at tuloy-tuloy na aksyon. Hindi mo kailangan ng perpeksyon. Kailangan mo ng intensyon. Kailangan mo ng consistency. Kailangan mo ng respeto sa mga senyales ng katawan mo. Kung pipiliin mong kumilos, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa self-respect, magsisimulang mag-compound ang maliliit na pagbabago. Kumakalma ang pamamaga. Tahimik ang mga signal. Lumalim ang tulog. Bumabalik ang enerhiya. At dahan-dahan bumabalik ang buhay. Hindi ito tungkol sa pagtahak sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng vitality. Ito ay tungkol sa paggising ng walang pangamba. Ito ay tungkol sa pagtulog ng walang takot. Hindi ka nahuhuli. Hindi ka sira. Nasa isang crossroads ka lamang. At mahalaga ang susunod mong pipiliin. Kung naabot ka ng mensaheng ito, hindi ito aksidente.
Ito ay dahil isang bahagi sa'yo ay handa na para sa mas mabuti. Tandaan ito. Ang kalusugan ay hindi nakukuha sa isang gabi. Ngunit maaaring magsimula ngayong gabi. Gamitin ang natutunan mo. I-apply ito ng may pasensya. Igalang ang ritmo ng iyong katawan. At huwag nang baliwalain ang tahimik na senyales. Ginagabayan ka nila, hindi pinaparusahan. Salamat sa pagtuloy hanggang sa dulo. At tandaan, kapag sinuportahan ang katawan, nababawi nito kung paano maghilom.